Ang 3 taong gulang na si Dorothy ay naglalaro at pagkatapos ay aksidenteng nahulog siya sa hagdanan. Tumama ang ulo niya at nawalan siya ng malay. Hindi na siya humihinga nang matagpuan siya ng kanyang mga magulang. Tumawag sila ng doktor na agad namang dumating. Nasiraan ng loob ang ina ni Dorothy nang sabihin ng doktor na wala na siyang magagawa. Ang kanyang maliit na batang babae ay patay na. Umalis ang doktor at bumalik pagkaraan ng 1 oras dala ang death certificate ni Dorothy at malumanay na tinalakay ang mga proseso para sa katawan ng batang babae. Ngunit sa pag-uusap nila, narinig ang pagkalabog mula sa silid ni Dorothy. Tumakbo sila sa itaas at naroon siya, naglalaro sa isang kwarto na parang walang nangyari. Muli siyang sinuri ng doktor. Walang palatandaan ng pinsala. Hindi niya maipaliwanag kung bakit. Sabi niya na parang bumalik sa kamatayan si Dorothy. Si Dorothy Eady ay isinilang sa London noong 1904. Mula sa pagkahulog niya sa hagdan at sa kanyang pagkabuhay muli, siya ay isang normal na maliit na batang babae. Ngunit pagkatapos ng kanyang pagkahulog, nagsimula siyang magkaroon ng mga takot sa gabi. Gigisingin siya ng kanyang ina at sasabihin sa kanya ni Dorothy ang tungkol sa kanyang panaginip. Nakatira siya sa isang malaking gusali na napapalibutan ng mga puno at lunti ang hardin. Laging ganun ang kanyang panaginip. At lagi din sinasabi ni Dorothy sa kanyang ina, "Gusto ko nang umuwi." Sa tuwing sinasabi sa kanya ng kanyang ina na siya ay nasa bahay, si Dorothy ay nalulungkot. Kung minsan ay makikita siya ng mga magulang ni Dorothy na nakasimangot sa hapagkainan. Tinatanong nila kung ano ang problema, ngunit isa lang ang sagot nito, "Gusto kong umuwi." Kapag tinanong siya kung saan siya uuwi, sinasabi ni Dorothy na hindi niya alam. Alam niya lang na gusto niyang bumalik doon. Pagkatapos ng kanyang pagkahulog, paminsan-minsan ay nagsasalita si Dorothy na may kakaibang accent. Noong 4 na taong gulang si Dorothy, nagplano ang kanyang mga magulang ng isang araw para bumisita sa British Museum. Wala silang mahanap na magbabantay sa kanilang anak kaya dinala nila ito. At doon tila ang mga kilos ng bata ay naging kakaiba. Gaya ng inaasahan ng 4 na taong gulang na si Dorothy ay nainis sa museo. Nagmaktol, nagdabog at umaarte siya na tulad ng karamihan sa mga 4 na taong gulang na bata. Ngunit ang mood ni Dorothy ay tila nagbago nang marating nila ang Egyptian exhibit. Nasilaw si Dorothy sa mga artifact. Ngunit nang makita niya ang mga estatwa ng Ehipto, kumalas siya mula sa pagkakahawak ng kanyang ina at tumakbo para lumapit sa mga estatwa. Si Dorothy ay lumapit sa lahat ng estatwa, hinahalikan ang kanilang mga paa at sinisigawan ang mga tao dahil sa pagsusuot ng sapatos sa harap ng mga Diyos. Nahiya ang ina ni Dorothy sa inaasal ng kanyang anak. Ngunit biglang tumigil si Dorothy at naging tahimik. Natagpuan siya ng mga magulang ni Dorothy sa harap ng isang glass case. Nakatitig siya sa mukha ng isang Egyptian mummy. Binuhat siya ng kanyang nanay ngunit nagalit siya. Tapos sa boses na parang matandang babae, sinabi ni Dorothy na, "Mga tauhan ko sila." Tumagal ng ilang oras bago tuluyang kaladkarin si Dorothy ng kanyang magulang palabas ng museo. Pero tuwing may libreng oras ang pamilya, bumabalik sila sa Egyptian exhibit, ang tanging lugar kung saan nakaramdam ng saya at kapayapaan si Dorothy. Noong si Dorothy ay 7 taong gulang, binilhan siya ng kanyang ama ng Children's Encyclopedia tungkol sa Ancient Egypt. Ilang oras ang ginugol ni Dorothy sa pag-aaral ng hieroglyphics gamit ang magnifying glass. Tinanong ng ina kung ano ang kanyang ginagawa. Sinabi ni Dorothy na sinusubukan niya itong alalahanin. Habang nagbabasa ng isang science magazine, nakita ni Dorothy ang isang larawan ng isang templo na itinayo para kay Pharaoh na si Seti, ama ni Ramses the Great sa bayan ng Abydos. Nataranta si Dorothy. Tinanong niya ang kanyang ina kung nasaan na ang lahat ng mga puno at ang lahat ng mga berdeng hardin. Tinanong siya ng ina ni Dorothy, ano ang lugar na ito? Ngumiti si Dorothy sa pinakamalaking ngiti niya sa buong buhay niya at itinuro ang larawan ng Seti's Temple sa Abydos at sinabing, "Mama, ito ang tahanan ko." Ang mga batang naaalala ang kanilang nakaraang buhay ay mas karaniwan kaysa sa iniisip ng karamihan. May libu-libong mga dokumentadong kaso na tulad ng kay Dorothy. At sa kasong ito ay ang magulang ang nagulat. Libu-libo pa ang mga kaso kung saan ang mga magulang ay nalilito o nahihiyang magkwento.
Isang kawili-wiling kwento ang nangyari sa England noong 1957. Namatay ang magkapatid na sina Joanna at Jacqueline Pollock, edad 6 at 11, nang mawala ng kontrol ang isang kotse at tumilapon sa gilid ng bangketa. Isang taon pagkatapos ng aksidente, ang ina ng batang babae na si Florence Pollock ay nagsilang ng kambal na babae. Identical twins, sina Julian at Jennifer, pero magkaiba sila ng birthmarks. Si Jennifer ay may birthmark sa kanyang baywang na tumugma sa birthmark na mayroon si Jacqueline bago siya namatay. Nagkataon lang ba, may galos din siya sa noo gaya ng kay Jacqueline. Noong mga 2 taong gulang ang kambal, nagsimula silang humingi ng mga laruan na pag-aari ng kanilang mga kapatid na babae kahit na hindi pa naman nila nakita ang mga laruan na ito. Natatakot din sila sa mga umaandar na sasakyan. At ang mga pangyayaring ito ay patuloy na nangyayari. Noong labanan sa Iwo Jima, binaril ng mga Japanese ang American fighter pilot na si James Houston Jr. Namatay siya sa loob ng eroplano noong 3 ng Marso, 1945. Makalipas ang mahigit 50 taon, nagsimulang magkaroon ng panaginip ang 2 taong gulang na si James Leninger tungkol sa pagiging fighter pilot at bumagsak sa karagatan at namatay. Nang pinakitaan si James ng mga larawan, nagawa niyang pangalanan ang uri ng sasakyang panghimpapawid na kanyang sinakyan. Alam niya ang pangalan ng aircraft carrier na sinasakyan niya. Pinangalanan din niya ang iba pang lalaking nagsilbi kasama niya. At lahat ng impormasyong ito ay napatunayang totoo. Isa rin sa mga kaso ng reincarnation ay si Ryan Hammonds. Noong mga 4 na taong gulang si Ryan at naglalaro mag-isa, nagpapanggap siyang nagdidirect ng mga pelikula. Sinabi ni Ryan sa kanyang ina na siya ay dating isang lalaki na nakatira sa Hollywood. Ang mga magulang ni Ryan ay Kristiyano at seryoso sa kanilang pananampalataya. Hindi sila naniniwala sa reincarnation. Ngunit laging sinasabi ni Ryan na ibang tao siya noon, na siya ay malaki, na mas gusto niyang malaki siya dahil nakakapunta siya sa iba't ibang lugar. Sa tuwing makikita ni Ryan ang Hollywood sign sa telebisyon, umiiyak siya at sinasabi niyang iyon ang tahanan niya at gusto niyang bumalik. Nagkukuwento si Ryan tungkol sa pakikipagkita kay Rita Hayworth, mga tungkol sa mga bakasyon niya sa Paris at nagtatrabaho sa isang ahensya kung saan pinapalitan ng mga tao ang kanilang mga pangalan. Hindi ito ang typical na banter ng isang 4 na taong gulang. Isang araw, ang ina ni Ryan ay nag-uwi ng isang libro tungkol sa lumang Hollywood at binaliktad nila ang mga larawan. May nakita silang litrato at sabi ni Ryan, "Oh look, that's George, we did a picture together. Oh, that guy's me, they found me." Ang isa pang lalaki ay si Marty Martin. Kilala niya si Rita Hayworth. Nagbakasyon siya sa Paris at nagtrabaho siya sa isang ahensya kung saan papalitan ng mga tao ang kanilang pangalan. Tama si Ryan sa lahat ng ito. Alam pa ni Ryan na sumasayaw noon si Marty sa Broadway. Ang dami niyang kapatid na babae, ang dami niyang anak. Sinabi pa ni Ryan na ang kanyang bahay ay nasa isang kalye na merong salitang rock. Si Marty Martin ay nanirahan sa Roxbury Drive. Nakumpirma ng pamilya ni Marty ang 55 katotohanan na nakuha ni Ryan ng tama. Sa 3 kasong ito na tulad ng ibang kaso. Ang mga alaala sa nakaraang buhay ay nagsisimula sa edad na 2 o 3 at nagtatapos sa edad na 5. Hindi tulad ng kay Dorothy Eady. Sa kanyang pagtanda, mas naging malinaw ang kanyang mga alaala. Konting panahon na lang bago malaman ni Dorothy Eady kung sino talaga siya 3,000 taon na ang nakararaan. Si Dorothy Eady ay napaka-outspoken tungkol sa reincarnation. Siya ay nagsalita tungkol dito ng hayagan at walang pakialam kung ano ang iniisip ng sinuman. Nagparaya ang mga magulang niya sa inaakala nilang ito ay isang eccentricity lang. Ngunit ang ibang mga tao ay hindi masyadong mapagpatawad. Isang linggo ng hapon ay may nagpakitang pari sa pintuan ni Eady. Sabi ng pari na hindi na welcome si Dorothy sa Sunday School. Tumanggi siyang kantahin ang isang hymn na hindi maganda ang sinasabi tungkol sa Ehipto. Ngunit ang huling nangyari ay nang makipagtalo si Dorothy sa guro ng Sunday School at sinabing ang Kristyanismo ay batay lamang sa lumang relihiyon ng Egypt. Napakaraming oras ang ginugugol ni Dorothy sa British Museum kaya nakilala siya ng Egyptologist na si Sir E. A. Wallace Budge at nagsimulang turuan siya kung paano magbasa ng hieroglyphics. Hindi nakakagulat na
Natutunan niya ito ng napakabilis. Nagpatuloy ang mga pangarap ni Dorothy sa panahong iyon. Kahit ngayong alam na niya ang nangyayari, hindi na siya natatakot. Noong si Dorothy ay nasa edad 15, nagigising siya sa kalagitnaan ng gabi, halos gabi-gabi. Narinig niya ang boses ng isang lalaking nagngangalang Hora na humiling sa kanya na isulat ang lahat ng sinabi nito. Pagkatapos ay napunta siya sa kawalan na di niya alam kung tulog ba siya o gising at nagsusulat ng hieroglyphics. Paggising niya, wala siyang ideya sa isinulat niya. Hindi iyon sulat kamay niya. At pagkaraan ng isang taon nito, nagkaroon siya ng 70 sulat kamay na pahina. Sa wakas ay nagawa niyang pagsama-samahin ang kwento ng kanyang buhay sa sinaunang Ehipto. Siya ay isang babaeng Egyptian na nagngangalang Bentreshit na ipinanganak sa bayan ng Abydos. Nagmula siya sa isang simpleng pamilya. Ang kanyang ama ay isang sundalo na nagsilbi noong paghahari ni Seti. Ang kanyang ina ay isang tindera ng gulay. Noong si Bentreshit ay 2 taong gulang, namatay ang kanyang ina. Dahil hindi siya kayang alagaan, inilagay siya ng ama sa templo ng Qom el Sultan, kung saan siya palalakihin upang maging isang babaeng pari. Noong siya ay 12 taong gulang, si Bentreshit ay binigyan ng 2 pagpipilian. Maaari siyang umalis sa templo at lumabas sa mundo ng mag-isa, o maging isang banal na birhen at manatili sa templo. Nagpasya si Bentreshit na gawin ang mga panata. Makalipas ang ilang taon, nakilala niya si Pharaoh Seti I at nagkaroon sila ng relasyon. Nang mabuntis siya ng paraon, wala siyang ibang nagawa kundi sabihin sa punong pari ang tungkol sa relasyon nila ni Seti I. Sinabi sa kanya ng mataas na saserdote na ang kanyang kasalanan laban kay Isis ay napakatindi na siya ay lilitisin at malamang na mahatulan ng kamatayan. Upang maprotektahan ang paraon mula sa isang iskandalo, iniwasan ni Bentreshit ang paglilitis sa pamamagitan ng pagkitil ng kanyang sariling buhay. Sa wakas ay naunawaan na ni Dorothy ang lahat ng nangyari sa kanya. Sa mga sumunod na taon, nagtrabaho siya sa isang teatro na pag-aari ng kanyang mga magulang. Ngunit pagkatapos ay nakuha niya ang kanyang malaking break noong 1931. Isang posisyon ang binuksan sa London sa pagsusulat para sa isang Egyptian Public Relations magazine. Ang 30s ay isang mahirap na panahon sa Egypt. Kahit na ito ay opisyal na idineklara na independyente mula sa United Kingdom noong 1922, ang UK ay kasangkot pa rin sa pamamahala ng bansa. Ginamit ni Dorothy ang kanyang bagong posisyon sa magazine upang itaguyod ang nasyonalismo ng Egypt at ganap na kalayaan. Habang nagtatrabaho para sa magazine, nagsimula siyang makipag-ugnayan sa isang mayamang lalaking Egyptian na nagngangalang Eman Abdel Megid. Noong 1933, nag-propose si Megid. Tinanggap niya at sa wakas ay naglakbay sa Egypt sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. At nang bumaba siya sa bangka sa Cairo, napaluhod siya at humalik sa lupa. Umiiyak siya at sinabing, "Nakauwi na ako." At kung talagang muling nagkatawang tao si Dorothy Eady, ngayon ay magkakaroon siya ng pagkakataong patunayan ito. Ang kasal ni Dorothy ay nagsimula sa isang malubak na simula. Mayaman ang pamilya ng kanyang asawa at hindi niya gusto ang pagiging bukas ni Dorothy tungkol sa kanyang nakaraang buhay. Mas nakatuon siya sa kultura ng Egypt kaysa sa pamilya ng kanyang asawa. At siya ay tahasan tungkol dito. Pagkaraan ng ilang taon, naghiwalay sina Dorothy at Megid. Ngunit hindi bago niya isilang ang kanyang anak na pinangalanan niyang Seti. Kaya pinalitan ni Dorothy Eady ang kanyang pangalan bilang Seti, na ang ibig sabihin ay ina ni Seti. Ito ay kung paano kilala ang mga kababaihan sa sinaunang Egypt. Noong 1935, kumuha siya ng trabaho sa Egypt's Department of Antiquities. Siya ang unang babaeng tinanggap, ngunit mabilis siyang gumawa ng pangalan bilang isang respetadong scholar. Naglathala siya ng mga sanaysay at artikulo tungkol sa sinaunang Egypt. Nagsalin din siya ng mga dokumento sa hieroglyphics. Kahit na walang formal na pagsasanay si Dorothy Eady, nakilala siya bilang isang dalubhasa sa larangan. Sa wakas noong 1952, nakakuha ng trabaho si Dorothy sa Abydos, ang bayan kung saan siya naniniwalang bayan niya. Sa Abydos, nakilala siya bilang isang eccentric ng mga lokal. Sinusunod niya ang sinaunang relihiyon ng Egypt. Naglakad siya na kayapak kung saan-saan at ginugugol niya ang kanyang mga gabi sa pagdarasal at pagtulog sa mga templo ng Egypt. Noong 1957, gustong subukan ng bagong pinuno ng antiquities si Dorothy.
Inamin niya na mayroong kakaibang pag-unawa si Dorothy tungkol sa sinaunang kultura ng Egypt. Ngunit hindi talaga siya naniniwala na nakatira ito sa templo ng Seti libu-libong taon na ang nakalilipas. Kaya isang gabi ay inihatid niya ito sa templo. Ang tanging ilaw na mayroon sila ay isang torch. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na dalhin siya sa iba't ibang bahagi ng templo. Sa puntong ito ay walang naipublish tungkol sa layout ng templo at si Dorothy ay hindi kailanman nakapunta doon. Nagawa siyang gabayan ni Dorothy kahit saan niya gustong pumunta na walang mapa at walang ilaw. Alam niya ang bawat pulgada ng templo. Pagkatapos ng kanyang ika-6 na pagtatangka na subukan ay naniwala na din siya. Isa sa mga paulit-ulit na panaginip ni Dorothy ay ang The Gardens of the Temple of Seti. Ngunit ang mga iyon ay hindi pa natutuklasan ng mga arkeologo. Sinabi ni Dorothy sa mga siyentipiko kung saan makikita ang mga hardin. Naghukay sila at natagpuan nila ito. Sinabi niya na kung maghukay sila sa hilagang bahagi ng templo sa isang partikular na lugar, makakahanap sila ng nakatagong lagusan. At ang tunnel nga ay nandoon. Noong 1964, siya ay naging 60 taong gulang. At ayon sa batas ng Egypt, dapat siyang magretiro. Ngunit hindi lamang siya ang unang babaeng tinanggap ng Departamento ng Antiquities. Binigyan siya ng espesyal na pahintulot na patuloy na magtrabaho. Siya ay masyadong mahalaga para bitawan. Hindi maipaliwanag ng mga Egyptologists kung paano. Ngunit nakagawa siya ng hindi mabilang na mga pagtuklas sa pamamagitan lamang ng pag-alala. Kahit na ang kanyang espesyalidad ay ang templo ni Seti I sa Abydos, siya ay nag-claim na may kaalaman sa iba pang mga sinaunang Egyptian site. Halimbawa, sinabi niya na ang Lost Tomb of Nefertiti ay nasa ilalim ng puntod ng kanyang stepson na si Tutankhamun. Ginawa ni Dorothy ang claim na ito noong 1972. Ang libingan ni Tutankhamun ay natagpuan noong 1922. Kahit na ang libingan ay pinag-aralan sa loob ng 50 taon, walang katibayan ng isang silid doon. Ngunit noong 2015, ipinakita ng radar imaging technologies na mayroon talagang isang silid kung saan sinabi niya na ito ay makikita. Sinabi rin niya na may maliit na library sa ilalim ng isang paa ng Sphinx. Walang naniniwala sa kanya, ngunit pagkalipas ng ilang taon, nag-scan sila at mayroon nga silang nakitang kwarto sa loob nito. Salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share para mas marami pang makaalam sa misteryong ito. At kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan, conspiracy at mga hiwagang hindi pa nalulutas, mag-subscribe na sa Pinoy Myth at i-click ang notification bell para updated ka sa ating susunod na video. May mga teorya o kwentong gusto mong talakayin natin? I-comment mo lang sa ibaba. Hanggang sa susunod, manatiling mapanuri at huwag matakot sa hindi pa natin nalalaman. Kita-kits sa susunod na misteryo.